Magandang araw po sa ating lahat. Naimbagal daw kanya tayo amin. Ngayon po, simpleng discussion about slip and rotor speed ng induction motor ang pag-usapan natin. And later on, mag-solve tayo mga simple problems. Balikan lang po natin ang principle ng induction motor. Meron tayong stator and rotor. Ang stator ang konektado sa AC power supply, and since alternating current ang supply nito, magkakaroon dito ng rotating magnetic field. Lumalakas, humihinang magnetic field ito at umiikot din. At dahil dito, ang mga conductors dito sa rotor ay makaka-experience ng changing north and south pole na lumalakas at humihina. Magkakaroon ng induced EMF dito. At the same time, magkakaroon ng electric field ang mga conductors dito dahil sa induced EMF. Magkakaroon ng interaction between the electric field of the rotor and the rotating magnetic field ng stator. Kaya magkakaroon ng rotation ang rotor na sumusunod sa rotation ng magnetic field produced by the stator. Ngunit ang speed ng rotation ng rotor ay mas mabagal compared sa speed ng rotation ng magnetic field ng stator. Hindi sila pwedeng magsabay dahil walang mai-induce na EMF sa rotor kung ganon. Therefore, walang pag-ikot na mangyayari. So again, mas mabagal po ang rotation ng rotor compared with the rotating magnetic field. At mas mabagal pa yan kung meron ng load ang motor. Lalo na kung mas mabigat ang load nito. Ang speed ng rotation ng magnetic field ay base dun sa frequency ng AC source. Ang tawag sa speed na yan ay synchronous speed. This is the formula used for determining the frequency of rotating electrical machines. Deriving this formula para mahanap yung kanyang speed, cross-multiply lang po natin sa kabila yung number of poles at yung 120. Meron tayong the speed is equal to 120 times the frequency divided by the number of poles. Ngunit ang i-consider natin dito ay yung synchronous speed. Therefore, ito ang gamitin nating formula para dito. NS, which stands for synchronous speed. And when talking about induction motor, ito po ay applicable dun sa speed ng rotation ng magnetic field sa may stator nito. Halimbawa, meron tayong isang 4-pole induction motor that is connected to a 60 Hz AC source. Substitute natin sa formula na ito. Meron tayong 120 times 60 Hz divided by 4 poles equals 1,800 RPM. Let's solve another simple problems. Calculate the synchronous speeds of an 8-pole induction motor when supplied with power from letter A, 60 cycle source, letter B, 50 cycle source, and letter C, 25 cycle source or 25 Hz. Ito pa rin po yung gagamitin nating formula. Substitute po natin for letter A at 60 Hz. Meron tayong 120 times 60 Hz divided by 8 poles. We have 900 RPM. For 50 Hz naman po, 120 times 50 Hz divided by 8 poles, meron tayong 750 RPM. And for 25 Hz, substitute po natin 120 times 25 Hz divided by 8 poles, meron tayong 375 RPM. Kung i-analyze po natin yung mga na-solve nating values, ibig sabihin po mas mabilis ang rotating magnetic field dun sa may 60 Hz compared with the 50 Hz and 25 Hz. Mas mataas na value ng frequency, mas mataas po yung kanyang speed. Ang speed na nakalagay sa nameplate ng motor ay ang full load speed nito. Iba ito dun sa no load speed. Sa mga specific applications ng mga motor, hindi lang po horsepower ang kinukonsider. Nandyan din po ang kanyang voltage, full load current, tapos yung insulation class at iba pa. Ang difference between the synchronous speed at yung actual rotor speed ay tinatawag nating slip speed. Halimbawa, kung meron tayong 4-pole 60 Hz na motor na merong synchronous speed na 1,800 RPM at ang kanyang rotor speed naman ay 1,750 RPM, ang kanyang slip speed ay 50 RPM. Ulitin lang po natin, mas mabagal po yung pag-ikot ng rotor compared dun sa pag-ikot ng rotating magnetic field. Another one, kung meron tayong 2-pole 60 Hz na meron siyang synchronous speed na 3,600 RPM at kung ang kanyang rotor speed ay 3,470 RPM. Ang slip speed nito, 3,600 RPM minus 3,470 RPM ay 130 RPM. Dito naman tayo sa percent slip. Slip is generally specified as a percentage. Let's solve problems using this formula. Number 1 problem that we have, the rotor speed of a 6-pole 50 cycle induction motor is 960 RPM. Calculate the percent slip. Ito po yung formula ulit na gagamitin natin para dito to determine the percent slip. Meron tayong value ng rotor speed that is 960 RPM.
kinakailangan natin kunin yung kanyang synchronous speed. Para sa may synchronous speed, using this formula, ang kanyang frequency ay 50 Hz at ang kanyang number of poles ay 6. Substituting that values, 120 times 50 Hz divided by 6 equals 1000 RPM. Ngayon, kompleto na po yung mga values na gagamitin natin to determine the percent slip. Substituting that, 1000 RPM minus 960 RPM divided by 1000 RPM times 100%, meron tayong 4%. Kaya ang sagot natin dito ay letter C. Dito naman tayo sa next problem. The rotor speed of a 4-pole 60-cycle induction motor is 1,745 RPM. Calculate the percent slip. Again, using this formula, meron na tayong rotor speed that is 1,745 RPM. Kinakailangan natin kunin yung kanyang synchronous speed using this formula. Ang frequency natin ay 60 Hz at ang kanyang number of poles ay 4, kaya meron tayong 1,800 RPM. Substituting the values of the synchronous speed at yung rotor speed, meron tayong 1,800 RPM minus 1,745 RPM, divide this by 1,800 RPM times 100%, meron tayong 3.056%. So, ibig sabihin, ang sagot po natin dito ay letter D. Next problem naman po tayo, calculate the speed of a 60-cycle 14-pole motor if the slip is 5%. So, ang hinahanap po natin dito ay yung kanyang rotor speed. Makukompute po natin yung kanyang synchronous speed, that is by using this formula again. Ang kanyang frequency ay 60 cycles or 60 Hz at ang kanyang number of poles ay 14. Meron tayong 514.286 RPM. Ngayon, meron na tayong value ng kanyang synchronous speed. Yung kanyang percent slip ay 5%. Substitute lang po natin itong mga to. 5% equals 514.286 RPM minus the rotor speed divided by 514.286 RPM times 100%. Cross multiply po natin yung 100% sa kabila at yung kanyang 514.286 RPM dito sa kabila din. Meron tayong 5% times 514.286 RPM divide this by 100% equals 514.286 RPM minus the rotor speed. Simplify po natin ito. Ito ay magiging 25.714 RPM. Then yung value na ito, transpose natin sa kabila at yung rotor speed, transpose din po natin sa kabila. Ito ay magiging positive at ito naman po ay mapupunta dito sa kabila, magiging negative. Therefore, rotor speed equals 514.286 RPM minus 25.714 RPM. Ang sagot po dito ay 488.572 RPM. Answer natin dito ay letter B. Similar problem, what is the speed of an induction motor of 6 poles if the percent slip is 2.5%? Ito pa rin po yung gagamitin nating formula, pero ang hinahanap po natin ay yung kanyang rotor speed. I-compute muna natin yung kanyang value ng synchronous speed at kung papansinin po natin dito, wala pong given na frequency. Sa mga problems po na hindi po given yung kanyang frequency, it is already assumed na yung frequency nito ay 60 Hz. Kahit dun po sa mga problems involving alternating current circuits at dun sa mga transformers and also generators, kapag hindi po given yung kanyang frequency, it is already assumed that that is 60 Hz. Now, solving for the synchronous speed, meron tayong 1,200 RPM. Ngayon, pwede na natin i-substitute dito sa ating formula, kasama na yung percent slip which is 2.5%. Ang sagot po dito ay 1,170 RPM. At kung titignan natin po dito sa mga choices, answer po natin dyan ay letter B. Dito naman tayo sa next problem. A 150 horsepower, 3-phase, 6-pole, 460 volt, 60 Hz induction motor draws 195 ampere line current at a full load speed of 1,170 RPM and 0.85 power factor. Solve for the percent slip at full load. Ang hinahanap po natin dito ay yung percent slip. Ito pa rin po yung formula na gagamitin natin. Meron na tayong rotor speed that is 1,170 RPM. At kinakailangan na lang po natin ding ulit kunin yung kanyang synchronous speed. Huwag po tayong malilito sa mga ganitong problems. Tignan lang po natin or analyze natin maigi ano nga ba talaga yung required dito. Dahil baka mamaya malito tayo dahil sa dami ng mga given na nakalagay dito na meron pang 150 horsepower, 3-phase, 460 volts, at yung kanyang power factor na 0.85. Ang kinakailangan lang naman natin kunin dito ay yung kanyang percent slip. So, ibig sabihin, hindi po lahat ng mga given na nandito sa ating problem ay gagamitin natin. Okay, so hanapin po natin yung kanyang synchronous speed.
The frequency equals 60 Hz at yung number of poles ay 6. Meron tayong 1,200 RPM. Ngayon po pwede na natin kunin yung kanyang percent slip substituting the values of the synchronous speed and the rotor speed. Meron tayong 1,200 RPM minus 1,170 RPM divided by 1,200 RPM times 100%. Ang sagot po dito ay 2.5%. Na according dun sa mga choices natin, letter A po dyan. Dito naman tayo sa formula ng rotor frequency. Ito lang po yung gagamitin nating formula. The frequency of the rotor equals slip times the frequency. Ang frequency po na nandito ay yung frequency ng power supply natin. Let's solve some simple problems again using this simple formula. A 50 horsepower 3-phase motor rated 220 volts, 75% power factor has 6 poles. The slip at full load is 3%. What is the frequency of the rotor current at full load? Again, baka dahil marami tayong nakikita mga values dito, iisipin na kagad natin na ito ay napaka-complicated. Ang hinahanap po natin dito ay yung rotor frequency. So using this formula, ang slip po natin dyan ay 3% at ang kanyang frequency ay, kung titignan po natin dito sa problem, wala po siyang binanggit na frequency. Again, it is assumed that the frequency is 60 Hz. Dahil dito sa Pilipinas, 60 Hz po ang ginagamit natin. Malamang dun sa ibang countries na 50 Hz ang ginagamit nila, sa mga ganitong problem, ang gagamitin nila ay 50 Hz. Substitute na po natin yung values dito, yung kanyang slip ay 3%. The 3% of 60 Hz is 1.8 Hz. Therefore, ang sagot natin dito sa problem na ito ay letter A. Another problem, a 3-phase, 60-cycle, 6-pole, 220-volt wound rotor induction motor has a rotor speed of 1,110 RPM. Calculate its rotor frequency. Ito po ulit yung gagamitin nating formula para dito. Yung frequency natin ay 60 cycle or that is 60 Hz. Kinakailangan po nating hanapin yung kanyang slip. Para sa ating slip, ang kinakailangan po natin mga values ay yung kanyang synchronous speed at yung kanyang rotor speed. Yung rotor speed, given na po yan. Hanapin po natin yung kanyang synchronous speed. Using this formula, substitute po natin yung mga given, 120 times 60 Hz, 6 poles po siya. Therefore, meron siyang 1,200 RPM. Na pwede na po natin i-substitute dito sa formula ng percent slip natin. 1,200 RPM minus 1,110 RPM divided by 1,200 RPM times 100%, percent slip is 7.5%. And using this value, i-substitute lang po natin dito. Yung frequency natin, again, that is 60 Hz or 60 cycles. Kaya ang 7.5% ng 60 Hz ay 4.5 Hz. Based from our choices, answer is letter D. Last problem that we have, the deep well pump motor is 50 horsepower, 3-phase, 4 poles, 230 volts, 60 Hz induction motor, operating at 0.9 efficiency, 0.85 power factor, and 3% slip. Determine the current at which the motor is operating. Ang hinahanap po natin dito ay yung kanyang current. Huwag lang po tayo malilito sa mga ganitong problem ulit. Hindi ibig sabihin dahil meron tayong given na slip, ay magagamit na kaagad natin ito. O related siya dun sa mga problems about slip. Ang hinahanap po natin dito ay yung kanyang current. At ito po yung gagamitin nating formula para dyan. Power input, divide this by square root of 3, divide this by the voltage and the power factor. Yung 50 po dito, hindi po ito yung power input niya. That is the power output. To determine the power input, kinakailangan po natin itong formula na ito, power output divided by the efficiency. Na-derive lang po ito dun sa formula ng efficiency, which is the power output divided by the power input. And at the same time, yung kanyang power output ay in terms of horsepower. Kinakailangan muna natin itong i-convert into watts. 1 horsepower equals 746 watts. Ang horsepower ng given natin ay 50 times 746. Cancelled out na yung horsepower dyan. Meron tayong 37,300 watts. Na i-substitute po natin sa formula na ito to determine the power input. Ang efficiency is 0.9. Kaya meron tayong 37,300 watts divided by 0.9 equals 41,444.444 watts. Na pwede na po natin i-substitute dito sa ating formula.
Voltage natin ay 230 volts at yung kanyang power factor ay 0.85. Now the current equals 41,444.444 watts. Divide this by square root of 3. Divide that by 230 volts and divide that by 0.85 equals 122.394 amperes. Na kung titignan po natin dito sa mga choices, ang sagot po natin ay letter B. Present lang po natin yung problem na ito kahit hindi naman po kinakailangan yung slip na ito para malaman natin na magkakaroon tayo or makaka-encounter tayo ng mga problems wherein hindi naman talaga kinakailangan yung ibang given sa mga problems. Tandaan po natin, i-analyze natin maigi yung mga problems, ano po yung mga required at ano po yung mga kinakailangan natin to determine the required values. Sana po meron tayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa panunood. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe sa atin. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po. Naimbag nga aldaw kanya tayo amin.